Ngayon, ito nag-corroborate sa mga sinasabi ni Bernardo, sinasabi ni Saldico, sinasabi na ngayon ni Tinio, Igayri, sinahawak ni Leviste, patungkol po sa mga insertion at kickbacks na mismo si BBM ang nag-utos kay Adrian. Dali na talaga dito si WM, anak ng kagwang. Kaya pa kayang lusutan ito ng mga hinayupak ng mga tagapagsinungaling ni Bangag na si Chucky Claire? O eto na mga kabisdak, Alids, bagman ni WM, kumanta na. Kinanta na po si WM ni Adrian Bersamin kay Kong Leandro Leviste. Ito ay patungkol sa kanilang pinag-uusapan sa mga malabilionis na kickbacks, anak ng kagwang. Ito yung matindi kasi meron pong ebidensya na ipinakita itong si Adrian Bersamin kay Kong Leandro Leviste. Ito po yung mga text messages convo nila ni Bongbong Marcos patungkol umano sa 8 billion na kickbacks. Wala na. Mukhang nag-corroborate na po ang mga testimonya ni Saldico ngayon at ni Adrian Bersamin patungkol po sa kickbacks na kinukuha at tinatanggap po mano ni Bungit. Malapit na talaga kabungit, konti na lang. Matindi, nagpakita po ng CCTV footage itong si Kong Leandro Leviste. Tama po talaga si Leandro Leviste na sa tamang panahon ilalabas niya ang mga ebidensya niya laban po dito sa mga nakangiwi ang panga dyan sa Palasyo de Polvoron. Ano na? Mga bubunista, tangalista ni Baki. Magandang tanghali po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe. Pakipindot po ang inyong notification bell para lagi po tayong updated. Pag-share lang, pag-like, malaking bagay na po yan sa amin at pag-subscribe sa aming mga political vlogger. At Bisdak Historiador po, pangalawang YouTube channel ko po. Pasuportahan po natin, pasubscribe din. Ito na. So, maganda po itong usapin kasi nga, ang flood control, pinipilit po nila i-divert sa ibang issue, kagaya po ng West Philippine Sea at kung ano-ano pa po ang kanilang mga iniisip. Pero ito ngayon, mukhang sasariwain muli natin itong flood control. Dahil dito, sa merong mga isiniwalat ni Leandro Leviste sa pamamagitan ng dalawang kongresista. Okay? Kongresista Irice at itong isa, si Tinio, Makabayan Black. Itong teacher, di ba? Okay lang yan. Ito na ho ang sinasabi natin, mga kaliwang grupo. Ang tunay na kurakot, mga Marcos. Ngayon, si BBM pala yung naglilima sa kaba ng bayan, tapos si Inday Sarang impeach ninyo, mga buang kayo. May ebidensya na kayong hawak, panay pa rin kayo Duterte. Ito na, pakinggan po natin ang balitang ito at himay-himayin po natin, i-connect natin sa mga nangyayari po sa pangungurakot sa kaba ng bayan ni WM. Ito. May palitan umano ng text message sina Pangulong Bongbong Marcos at dating Undersecretary Adrian Bersamin kaugnay sa kickback sa flood control. Ayon sa nagsiwalat nitong si Representative Antonio Tinio na isa sa nag-endorso ng impeachment complaint laban kay Marcos, lumalabas na bagman ng Pangulo si Bersamin. Depensa naman ng palasyo, wala itong katotohanan. At nakatutok si Tina Pangiliban. Gano'n naman talaga si Chucky Claire, pambansang tagapagsinungaling, lahat sinasabi, walang katotohanan, kahit may ebidensya na, wala pa rin katotohanan. Anak kayo ng kagwang, kailan kayo magsisinungaling? Chucky Claire. Sige nga, pakinggan natin. Pinatay at inilibing na ng Kamara kahapon ng impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero hindi pa sumusuko ang Makabayan Bloc na nag-endorso sa pangalawang reklamo laban sa Pangulo.
Pinag-aaralan daw ng grupo kung paano pa magagamit bilang ebidensya laban sa Pangulo ang umano'y palitan nito ng text messages kay dating PLLO Undersecretary Adrian Bersamin noong nakaraang taon. Mga komunikasyon sa pagitan mismo ng Pangulo at saka ni Undersecretary Adrian Bersamin. Ang lumalabas talaga ay siya yung personal runner, ibig sabihin utusan, bagman, Bersamin. Complete na po ang 7.122 delivery sa akin. Tapusin ko po computation today. That was March 24, from July 10, 2025. Ito nga yung nagpapaabot si Bersamin na meron pong cash delivery. Dadalhin natin sa 2 billion, dadalhin sa Nara residence. Okay? At ang sabi naman ng Pangulo, quote, sasabihan ko si June Baris. Quote. Sabi ni Tino, pwedeng ibangga ang umano'y text messages na ito sa pahayag noon ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. I-correlate natin ito dun sa salaysay naman ni Bernardo na in March, meron siyang kinomplete na mga deliveries, including one delivery of is it around 2 billion, ganon, in an armored van. Diba? Nang tanungin kung sino ang nagpakita sa kanya ng messages, sabi ni Tino, Isa nga po si Congressman Liviste sa sources. Yes. Ipapakita rin niyo po ba sa amin yung pong text messages? Ako? Apo. Well, you know, it's better that, for example, Congressman Liviste be the one. Bakit? Because he can explain the provenance of these records. Siya ang mas makakapagpaliwanag kung paano napasakamay sa niya ang mga records na ito. ayon pa kay Tino, at Okay, maliwanag ha na itong si Tinio ay binigyan lang ng mga ebidensya ni Kong Leandro Liviste. Siguro bago siya umalis ng bansa, iniwan niya na ito kay Kong Leandro Liviste at hindi lang kay Kong Leandro Liviste, kay Tinio. So bakit si Tinio? O ito na Tinio. Anak ng kagwang Si BBM, yung tunay na kurakot mula noon hanggang ngayong Marcos tatak mga kurakot na yan Mantakin mo, 7.1, di ba? Almost 8 billion po yan. Yung i-deliver kay NGWM ayon po sa conversation ni NGWM at ni Adrian Bersamin. So lumalabas talaga si Adrian Bersamin ay bagman ni Bongbong Marcos. O ayan na. At meron ding binigyan ni Kong Leandro Liviste na ebidensya pa si Kong Igay Erice. Mamaya ipapanood din po natin. Uloy alam rin daw ito ni Representative Egay Erice at iba pang kongresista. Sinisikap namin kumpirmahin ito kay Liviste. Pero ipinadala lang niya ang kanyang social media post na nagsasabing sa mga nagtatanong kung totoo bang may hawak siyang ebidensya, panoorin na lang daw ang mga pahayag ni na Representative Antonio Tino at Egay Erice. Sa isa namang text message, kinumpirma ni Erice na ipinakita nga ni Liviste ang sinasabing text messages ng Pangulo at ni Bersamin. Sabi ni Erice, natakot daw si Bersamin na maging fall guy, kaya gumawa raw ito ng affidavit sa bahay ni Liviste sa Taal, Batangas. Ipinakita pa raw sa kanila ni Liviste ang CCTV footage ng pagdating ni Bersamin kasama ang ilang umano'y mga abogado. Nais ngayon ng Makabayan Block sa Kamara na maggamit ang mga ito sa mga investigasyon. Sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, wala raw katotohanan ang mga ibinabato ngayon sa Pangulo. Hindi na raw bago ang mga intriga mula sa mga taong nais siyang patalsikin sa pwesto. Oo, ngayon kalaban na ninyo yung Makabayan Block. So hindi na matutuloy yung unit tae ninyo. Yung unit team ninyo, hindi na matutuloy kasi ito, yung Makabayan Block, maotak din itong si
Si Leandro Libis, nakikita, bigyan ko nga to ng ebidensya si Tinyo. Tingnan natin kung totoong makabayan ito. At tingnan natin kung kaya ba nilang tablahin si Bangag. Ito na, nakompromiso tuloy ang unit team dito. Paano na result ni Virus? Ayan na po ang maliwanag dyan. Ang matindi kasi meron pang CCTV footage, no? Na hawak si Leandro Libiste. Na patunay na itong si Adrian Bersamin ay pumunta sa bahay ng naturang kongresista kasi nga natakot na magiging fall guy. Naku, lalo na ngayon, umiinit, magiging fall guy talaga ito. Bibirahin to eh. Same with Saldico kasi kung sino po yung kumakanta, yung kinakasuhan. Kaya ako kay Bersamin, Adrian, umpisahan mo na dong, mag-abroad ka na rin. Kasi alam ko, sa mga sitwasyong ito, magiging fall guy ka at ikaw yung ididiin gaya ni Saldico. Pumunta ka rin ng Europa, pumunta ka sa Portugal, sama-sama kayo ni Saldico, magtago muna kayo. Kasi hahantingin talaga tong mga to. Okay. So, ang sabi ni Tinyo, at ni Kong Leandro Libeste ay ibinigay, no? Ibinigyan din si Igay Erisi. Mga dilawan, sinampal ng ebidensya ni Leandro kasi mukhang ito sila yung mga hindi naniniwala yata kay Leandro, itong si Tinyo, no? Makabayan. Kaya, minabuti siguro, halika, baka sabihin mo, ako'y nagsisinungaling sa lahat ng mga ipinaglalaban ko sa expose ko. Ito, mga ebidensya ko. Text messages, malamang meron ng print niyan. Meron pa akong CCTV. Anong masasabi nyo dito? Ito, pakinggan natin yung isang liberal party din. Dilawan rin to, Igay Erisi. Ito na ha. Wala na, kunik-kunik na natin ito. Wala nang takas dito si Bangag. Is that correct? Yes po. Kasi po, kami po inimbita ni Congressman Libiste. Three occasions at hindi lang naman ako, hindi lang si Congressman Tinyo, may marami tatlo pang mga representatives ng Kongreso. Hindi lang pala si Tinyo, hindi lang si Igay Erisi ang binigyan ng ganitong mga ebidensya na hawak ngayon ni Leandro Libeste. Ito na yata yung sinasabi ni Leandro na sa tamang panahon. No? Sino yung tatlo? So, 5 sila. Di ba kaya si Kiko Barsaga? No? Siyempre, ang pagsabihan mo yan, kailangan pagkatiwalaan. Huwag mo bigay kay Dilima, putang na. Dapat nga, hindi binigyan si Tinyo eh. Pero, siguro, binigay na rin ni Leandro Libiste para makompromiso nga yung unit team nila. Tingnan natin kung totoo ka bang galit sa kurakot. Ito, pakinggan natin. Ang nakakita nito. Ito ay nasa kanyang laptop at pinakita niya sa amin yung buong conversation between President Marcos and Bersamin. dating PLO chief Adrian Bersamin, including a parang detailed na kwenta ng gastos ng alyansa campaign ng 2025. So, explicit po talaga yung messages. Putsang ina, ay, alyansa! Mga kurakot kayo! Isipin mo lahat ng conversation ni Bersamin at ni Bangag, agay! Okay rin yan. Tama yan. Adrian Bersamin, ang ginawa mo. Makatulong ka man sa bayan, gurgurin ka man, putsang ina. At least naisiwalat mo na, di ba? Ito lang yung sa mga magandang ginagawa ng mga taong ito. Kaya mag-video ka rin, kagaya ni Saldico, lumayas ka na ng Pilipinas, Bersamin. Sigurado ka, pinasok mo yung pagiging sindikato, mafia sa Pilipinas, dali ka, presidente pa talaga, no? Anak ng kagwang yung mga kaluluwa nito, sinusunog na to sa impyerno, buhay pa. Ha? Ayan na, intact daw, pinapakita sa laptop. Siguro, may print yan, hard documents, evidence. Tuloy, Yes, walang coding o mga secret jargon. May dalawang number, supposedly number ni President Marcos at
number ni PLLO Chief Adrian Bersamin. Pero sir, Ngayon, number ni BBM, number ni Bersamin. So, putsakin na kasi ngayon, ang mga numero natin ngayon, di ba? Nakarehistro naman sa, ano yan, Communication, Department of Communication, di ba? Oh. Ang problema dyan, kung imikos man, sasabihin yung number na yan ay hindi number ni Bangag. Ayan na tayo. Pero, buhay man si Adrian Bersamin. Siya ang makapagsabi na number yan ni Pangulong Bongbong Marcos. So, dapat anong number yan? No? Dapat siguro testingin natin. No? I-dial natin yung number na yan. Kung ano po ang kung kaninong pangalan yung lalabas, kung kay Baki, Bauray Ngiwe. Aloy! sir, these are screenshots or images. Parang siya parang talagang images. Konbo. Una niya pinakita yung video, yung CCTV kuha, yung CCTV na nakunan sa bahay ni Congressman Leviste, kung saan nagpunta bumaba sa sasakyan, Adrian. sa bahay niya sa Taal, Batangas. Agoy! May mga kasama siya, supposedly mga lawyers daw yun. Agoy ka di! Yari ka na bungit! Animal, ito na natin nga. Ito na ang ating hinintay. So pumunta nga sa bahay ni Leandro Leviste, tapos may mga abogadong kasama, at doon na nag-take out, nanunumpa, gumawa ng affidavit. Nako, anak ng kagwak ito, matibay ito na ebidensya talaga. Nako, nasa na kaya si Adrian Bersamin? Siguro nakalayas na ito. No? Pumunta na siguro ito abroad kasi nga ngayon man ay isiniwalat. Diba sabi ni Leandro Leviste, na sa tamang panahon ilalabas ko yung ebidensya. Baka ito na yun, hinahinay na ito. Tama ba? Hinahinay na. Baka si Adrian wala na sa Pilipinas. Tama lang din naman kasi kakanta ka. Gaya ng ginawa ni Saldico. Kumanta eh. So yun yung unang pinakita. Pagkatapos pangalawang pinakita niya. Sabi niya sa amin, nung daw medyo na uungkat na yung ni Senator Lacson yung mga pangalan ng mga Bersamin ay natakot sila na maging Paul guy. Kaya gawa sila ng affidavit. At doon mismo sa bahay ni Congressman Leviste daw ito ginawa at may mga naiwan sa kanyang records. Sayang talaga, no? Kung Marcolita pa yung Senate Blue Ribbon Committee, hindi ito mapagtakpan. Nababanggit na ni Lacson yung pangalan ni Bersamin. Kaya natakot siya na gawing fall guy. So, ibig sabihin talaga, si Lacson, ito yung talagang tuta ni Bongbong Marcos at ni Martin Romualdez. Kasi bakit natakot si Adrian? Bersamin, undergo ako ng affidavit. Pupunta po ako doon sa kay Leandro Leviste. At manunumpa ako dala ang abogado. May nakasib na CCTV. Kasi nga si Lacson, nababanggit si Adrian. Pero si Martin Romualdez, hindi talaga nila binabanggit. So siguro sa isip nila, tika, bakit si Martin hindi nababanggit? Ako tuloy yung pinag-iinitan. Kasi siguro, alam ni Adrian na yun ang script ni Lacson. Ito na. Kamalas-malas ninyo dahil merong ebidensyang iniwan. No? Itong si Leandro Leviste. Ngayon, ako naniniwala yung sinasabi ni Leandro Leviste na ilalabas niya ang ebidensya sa tamang panahon. Basahin ko lang yung kanyang statement. Ito yung nauna niyang statement. Sabi, lalabas ang ebidensya sa tamang panahon. Kasi wala na siya ngayon sa Pilipinas. Sabi niya, hindi ko gustong mag-abroad. Humingi ako ng pahintulot sa Kongreso dahil pinakiusapan ng aking ina ng ilang representante ng administrasyon na mag-abroad ako kaysa tuluyan kong ilabas ang ebidensya tungkol sa mga proponents ng mga manumalyang DPWH sa projects.
So ito nga ho, no? So lumalabas na ngayon, legit itong mga sinasabi ni Leandro Leviste. Higit sa Cabral Files, nasa akin ang ebidensya na nagpapakita ng pagtanggap ng kickbacks. Pinayuhan ako, hindi pa ngayon ang tamang panahon para ilabas ito. Gayunpaman, nakapaghanda na ako ng videos para kahit anong mangyayari sa akin, lalabas ang katotohanan. So ito yon, no? Yung tinutukoy, higit pa daw to sa Cabral Files. So ito na nga ho yung affidavit ni Adrian Bersamin at mga conversation nila ni Bongbong Marcos. Dalawa, ang usapan nila patungkol sa flood control, kickbacks. Sabi ni Leandro Leviste, kapag nalabas ang ebidensyang ito, maunawaan ninyo kung bakit nila ako inaatake. Dahil sa takot nila sa ilalabas ko. Gayunman, hindi tayo matitinag sa mga paratang na walang basihan. At lalabas din ang katotohanan sa tamang panahon. At kapag dumating ang panahong iyon, sana maunawaan ninyo kung bakit ako pinayuhan na hindi pa ngayon ang tamang oras upang ilabas ito. Naku, yari tayo dyan. Nanawagan din siya, no? Umaasa rin ako na magbabahagi ng katotohanan sina dating Undersecretary Bernardo Secretary at Secretary Bunuan. Ito na nga nabanggit ninyo si Bernardo Magkarubaret. At iba pang kasalukuyan at dating Cabinet Secretary at Undersecretaries. Hindi po dito nabanggit si Adrian Bersamin. At kung sino ang nakatanggap ng kickbacks ay handa nang magsalita. At mangyayari lang ito kung ramdam nila na susuportahan at protektahan sila ng taong bayan kapag ibahagi nila ang katotohanan. Katakot-takot ang ginawa ng mga sangkot sa mga anomalya para pagtakpan ang katotohanan. Sana wala ng testigong matatagpuang patay, mahuhulog sa bangin, o mapatahimik. Ngunit kung may mangyari man, mabuti kung nakapag-iwan sila ng kanilang files, affidavit, o recording sa mga mapagkatiwalaang tao para hindi mabaon ang katotohanan. O, ito na nga ho ngayon yung ginawa ni Adrian Bersamin. So si Leandro Leviste meron na rin, nakahanda na rin. Grabe, ang tatapang ng mga to. Ang maganda siguro, Adrian, banatan mo ng video. Kumanta ka na, isagad mo na. At ito yung sagot ni Kung Leviste, kasi nga kinukulit si Leandro ng mga media. Sa mga nagtatanong kung totoo bang may hawak akong iba pang ebidensya, kaya pinakausapan akong mag-abroad, maaari na lamang na ninyong panuurin ang mga pahayag ni na Representative Tenyo at Igay Erice. So, si Tenyo yung makompromiso dito. Okay, nice one. Akong Leandro Leviste, no? Ang hintay natin yung video ni Adrian Bersamin kasi magiging pulgay talaga ito. Pag hindi ho ito kakanta ng todo, magiging fulgay po ang Adrian Pascual na ito. Okay. So meron tayong i-corroborate kasi hindi man to nabanggit ni Tenyo. Pero ang totoong nagsiwalat dito na bagman, no? Una na bagman di umano ni Bongbong Marcos, itong si Adrian Bersamin, ay si Saldico. Di ba ho? So ngayon, nagiging credible na ngayon si Saldico. Dahil sa mga sinasabi ngayon ni Erice at ni Tenyo at ni Leandro Leviste na itong si Adrian Bersamin ay gumawa ng affidavit na may kinalaman sa mga kickbacks na tinanggap ni Bongbong Marcos. O ito, throwback tayo. Kasi baka nakalimutan na ho ito ng taong bayan. Dito po nag-umpisa kay Saldico ang lahat. Na sinabi niya ang alleged bagman ni Bongbong Marcos. Hindi nga talaga alleged bagman. Sinabi ni Saldico na bagman ni Bongbong Marcos itong si Adrian Bersamin. O, pakinggan natin, no?
para sa bawat Pilipino. Alam ko na buo ang galit ninyo sa akin ngayon. Naunawaan ko rin kung bakit. Lalo na at malaki ang halagang nakataya. Pero bago kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Umalis ako. Tingnan mo ha, anong utos? Huwag nang bumalik sa Pilipinas at manahimik na lamang. Anak ng kagwang, halos pareho yung ginawa nila. Kay Leandro Leviste ngayon, mag-abroad ka. Manahimik ka muna. Ito yun. Ito, parehong mga script, no? Anak ng kagwang, parehong pattern. Ako noong July 19, 2025 para sa aking medical check-up. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng SONA ni Pangulo. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President. Noon naniniwala pa ako sa kanila. Kaya't hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig, sumunod ako, pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina Pangandaman sa akin nung nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert or magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. At sinabi pa ni Sekmina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Ayan na! Diyan pa lang. I think ito yung pinakaunang video yata, no? Pangalawa. Na nabanggit na si Adrian Bersamin. Nakausapin mo si Adrian tungkol sa kickback o tungkol sa insertion na 100 billion. Si Amina, okay? Dito na nabanggit na pala, una pa lang Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction nga ba ang Pangulo. Pasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. So dito pa lang, makukunik na natin. Ngayon, yung ebidensya na hawak ni Leandro Leviste na sinasabi ni Kong Erice at ni Tinio na merong conversation sila ni Bongbong Marcos, connect dito sa mga sinasabi ni Saldico na kinausap niya si Adrian. So talagang anak ng kagwan, bagman niya. May direktang komunikasyon. Tuloy. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. After ng ilang araw, nag-set po ng meeting si Sekmina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin sa amin ni dating Speaker Martin Romualdez sa Aguado Building in front of Gate 4 ng Malacanang at nandun din po si Yusek Jojo Cadiz. Okay, si Cadiz din, nagiging alleged bagman din yan. Si Adrian Bersamin, ngayon ay naging alleged bagman na din, anak ng kagwa. Nag-uusap dyan sa Aguda Residence sa Malacanang. So, starring si Amina, si Adrian, at saka si Cadiz. At saka nandyan si Martin Romualdez, andyan din si Saldico. Tag nakikita mo yung koneksyon ng mga personalidad na ito, sila ang may alam sa lahat ng pangungurakot sa kaba ng bayan. Sige, tuloy, Saldico! During the meeting, binigay po ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Sagot niya,
galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Nung sinabi po ni Yusek Adrian Bersamin, Stop muna tayo. Putsa na, grabe talaga yung pangalan ni Adrian Bersamin dito. Sa mga pagkanta ni Saldico, pag tiningnan mo, tama nga ho yung definition ni Tinyo na runner itong si Adrian Bersamin bagman. Kasi lahat ng mga mensahe ni BBM ipinadala kay Bersamin. Ngayon, ito nag-corroborate sa mga sinasabi ni Bernardo, sinasabi ni Saldico, sinasabi na ngayon ni Tinyo, Igay sinahawak ni Leviste, patungkol po sa mga insertion at kickbacks na mismo si BBM ang nag-utos kay Adrian. Anak ng kagwang, wala na kayong takas, mga hunghang kayo. Tuloy, oh. yung brown leather bag, naalala ko nung nasa Singapore kami, right after the elections, May 2022, sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin and PBBM, habang pauwi at pabalik ng Pilipinas, hinabol ng PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Kaya naniwala ako na utos talaga ito ng Pangulo. Pagkatapos ng ilang araw, I informed sina dating Speaker Martin Romualdez, Sakmina Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, and Yusek Jojo Cadiz, na kung pwede 50 billion lang ang ipasok sa program funds dahil so sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. In practice, hindi pwede na mas malaki ang budget ng DPWH kaysa edukasyon. And yung balance na 50 billion, ilagay na lang sa program funds for the 2025 budget. Dahil Office of the President din ang nagre-release ng lahat ng unprogrammed funds. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni Sekmina at sinabi ang mensahe ng Pangulo, ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan. Anak at hindi ng na kagwang. pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget. Samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sekmina Pangandaman. O, eto na. So ngayon, tinatanggi pa ninyo ito, Chucky Clear. Wala na kayong atakas dito. Nagkaroon na ng koneksyon ang lahat. Ang dulo, ang puno, Bongbong Marcos ang tinuturo. Itong si Amina, may alam talaga ito. Iwan ko kung nasa na ito, baka nag-abroad na rin, no? Ito mga kabisda ko, ito yung mga personalidad. Ayan. Ito yung mga personalidad na nababanggit ni Saldico. Ayan, oh. Sa mga insertion, wala pa dyan si Cadiz, di ba yung sa Department of Justice, Undersecretary. Bongbong Marcos, Martin Romualdez, Amina Pangandaman, at itong si Adrian Bersamin na lumalabas runner, alleged bagman o mano ni Bongbong Marcos. So yung sinasabi ni Saldico at hawak na ebidensya ngayon ni Kong Leandro Leviste na kumanta sa kanya si Adrian, swak na swak, tumpak-tumpak, may connection. Nakukunik na natin yung mga missing link. Itong si Bunuan, may alam din ito. Kaso, hindi pa kumakanta. May makonsensya sana ho kayo. Ha? May takas. Hindi na kayo makakatakas dito, anak ng kagwang. Kaya pala, no, itong Senate Blue Ribbon Committee, sa pangunguna ni Panfilo Lacson, ay iniilagan nila na mabanggit si Martin Romualdez. Pati si Amina, pati si Adrian Pascual, anak ng kagwan, Adrian Bersamin. Dahil, pag nadiin nila itong mga to, dali na si Bongbong Marcos dito. Kasi sila yung circle sa mafia. Sila kasama sa sindikato. Ito yung maliwanag ngayon. Kaya pala, no,
Itong si Pinky Lacson, tingnan mo, natatapos na yung Senate Blue Ribbon Committee patungkol sa flood control. Si Martin Romualdez, 'di ba binago na nila yung yung lingwahe nila na hindi na daw paila ng recommended na paila ng charges. Ang sinabi nila subject for initial investigation. Pero si Martin Romualdez hindi kasama diyan sa initial investigation. Anong rekomendasyon ng Senate Blue Ribbon Committee? Putya, Lacson, tuta ka talaga ni Martin Romualdez. Ito, pakinggan natin, Narito pong balitang ito, patungkol po dyan. Sa halip na preliminary investigation, tulad sa ibang idinadawit sa flood control scandal, case build-up ang inirekomenda ng Senate Blue Ribbon Committee para kay dating House Speaker Martin Romualdez. Pero paglilinaw ng chairman ng komite, hindi pa pinal ang kanilang report dahil hindi pa tapos sa mga pagdinig. Nakatutok si Mau Gonzalez. Hindi kasama si dating House Speaker Martin Romualdez sa mga inirekomenda sa partial committee report ng Senate Blue Ribbon Committee na isailalim sa preliminary investigation. Sa halip na preliminary investigation, case build-up ang kanilang rekomendasyon ayon kay Committee Chairman Senador Ping Lacson. Wala raw kasing validation o corroboration sa paratang na tumanggap umano siya ng flood control kickbacks. Lo mo, Lacson. Kaya tuloy natin, Speaker Romualdez, ang recommendation doon sa kanya, i-pursue yung mga ebidensya na nakalap patungo sa preliminary investigation, pero wala pa doon. So, more on fact-finding o kaya case build-up. At saka yung inirecommend siya para sa yung AMLAC magsagawa ng tracking no mga movement ng accounts. Sabi ni Lacson, ang basehan ng Lolo ka, Lacson. Nakaturo na nga, may corroboration na nga Takay na dinadaya talaga ni Lacson ng mga Pilipino. Sinampal tayo ng kasinungalingan nila Yan si Orly Gutisa, tinuro si Martin. Diskaya, tinuro si Martin. Yung Bernardo, tinuro si Martin. Yung Bryce Hernandez din, naglink, tinuro din. Meron din ugnayan kay Martin. Saldico, tinuro si Martin. So ngayon, pinakahuli na ngayon, si Adrian Bersamin. Botsang na, sasabihin nyo naman, wala, anak ng kagwang. Case build up lang daw. Ligtas ang malaking buhaya kay Lacson. Diyos ko. Ang rekomendasyong ito ay ang pahayag ni Orly Gutesa na nagpakilalang security aid ni dating Congressman Zaldico. Si Gutesa ang nagsabi sa pagdinig na personal siyang naghatid ng pera sa mga bahay ni Naco at Romualdez. Ang tawag niya sa idine-deliver na pera, basura. Sa personal daw na karanasan ni Gutesa, 3 beses siyang naghatid ng pera sa bahay ni Romualdez mula sa tirahan ni Co. Dati nang itinanggi ni Romualdez at Co ang mga paratang. Pero sabi ni Lacson, hindi pa naman aniya final ang report ng Blue Ribbon dahil hindi pa tapos ang mga pagdinig. Anak ka ng kagwang, Jimmy, hindi po yan itinanggi ni Saldico. Si Martin Romualdez ang nagtanggi. Si Saldico, sinabi ni Saldico, totoo. Yung sinabi ni Gutisa, nag-corroborate nga si Saldico at Gutisa na nagdi-deliver ng malita-malitang pira sa bahay ni Martin Romualdez at kay Bongbong. Anak ng kamuti talaga kayo. Case of Speaker Romualdez, kasi di ba ang naging basihan lang sa pagre-recommenda sa kanya, yung statement ni Gutesa. Hindi pa naman kami umabot sa huling pagdinig kasi partial nga ito Kung magkakaroon ng pagdinig na halimbawang merong validation o corroboration do sa paglilink kay former Speaker Romualdez, sa final report ng Blue Ribbon, mapapalitan yon. Masasama na siya doon sa irerekomenda for preliminary investigation. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez. Paano isasama? Meron na nga kayong rekomendasyon. Tinapos nyo na nga yung Senate Blue Ribbon Committee sa flood control. Anak ka ng kamuti, Lacson. Ito po sa akin, guys. Kawalang hiyaan po ito sa Pilipinas. Ginagago po tayo ng Senate Blue Ribbon Committee dito. Ano to? Blue Ribbon want recommended preliminary probe versus Martin Romualdez.
Tutang-tuta ka talaga, Lacson, ni Martin Romualdez. Ang linaw na sa lahat ng mga ebidensya nakatutok dito kay Martin Romualdez, nakaturo. Bakit si Senador Marcolita, nakita niya agad ng hari ng mga kurakot itong hinayupak na ito. Kasi nga, pag dinali nyo ito, dali din itong si Bongbong Marcos. So ngayon, ito na ngayon, kumanta na si Adrian Bersamin, runner, alleged bagman ni Bongbong. Kaya pa bang pagtakpan ninyo ito? Panpilo Lacson, Tuta Soto, Chucky Claire, wala na. Maawa kayo sa taong bayan. Maawa kayo sa Pilipinas. Tulungan nyo po tayong matukoy, maparusahan na ang mga mastermind na ngayon lumalabas, nakaturo kay Bongbong Marcos. Ano pa ba ang ating hinahanap dito? Sasabihin nyo pa rin walang kinalaman si Bongbong? Ito na nga may ebidensya ng hawak si Leandro Leviste. Pinapakita na po natin ngayon na yung korupsyon, yung koneksyon ay nakaturo kay Bongbong Marcos. Itong si Amina, lumabas kayo, magsalita kayo. Pati yung si Cadiz, yung si Cadiz sa dati, diyan sa Department of Justice, puta, makonsensya kayo, mga animal kayo. Bunuan, makonsensya ka sana. Adrian Bersamin, alam ko to, nakukonsensya na ho ito at naninigurado siya. Dahil gawin siyang pulgay, dahil inuutosan siya. Lahat ng transaksyon na may kinalaman si Bongbong patungkol sa mga kickbacks. Yung main man ay si Adrian Bersamin at saka si yung Cadiz. Ito yung maliwanag dyan. O ngayon, sabihin pa ninyo na si Saldico nagsisinungaling. Tumatama ang lahat na nangyayaring ito. Sa sinasabi ni Saldico at ngayon isiniwalat ni Igay Erice na pagkanta ni Adrian Bersamin kay Kong Leandro Leviste. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panahon.
vlog mo may pag-asa.